Magandang hapon po sa ating lahat mga kasama at welcome po sa aming channel. Ito po ang Agri Vibes TV, Kalamansi at marami pong iba. Hayaan niyo po muna bumati kami sa inyo ng Happy New Year. Sana po ang taong ito ay taon na ma-achieve natin ng ating mga goals. Ako po si Eric Antonio Belicina. Isa po akong dating empleyado. Ngayon ako po ang lead farmer dito sa Belicina Kalamansi Farms. Ang amin pong kalamansian ay matatagpuan sa Barangay Caldong, sa bayan po ng Sampaloc sa probinsya po ng Quezon. Ngayon, ginawa po namin itong channel na ito, unang-una para po ma-share sa inyo ano po yung aming naging experience sa pag-transition doon sa pagiging empleyado, papunta doon sa pagiging full-time agripreneurs. May mga kaibigan po kasi kami, mga kakilala nagko-comment sa amin, gusto ko rin magkaroon ng farm. Iba-iba po yung dahilan. Meron pong gusto ng additional income, meron pong alternative career naman ang hinahanap, at meron naman po ay gustong gawing farm maging project sa retirement nila. So kung ano man po yung dahilan ninyo, sana po itong mga pangunang videos namin ay maging gabay ninyo, makatulong sa inyong mga pagdidesisyon. Ang pangalawa po naming focus or goal ay para po ma-share sa inyo yung mga pamamaraan naman namin sa pag-aalaga ng kalamansi. Paano siya magtanim, paano alagaan, paano siya gawing negosyo. At later on, gusto din po nating makipag-usap sa ibang mga farm owners, sa iba-ibang mga lugar, para po ma-share naman nila yung kanilang mga best practice sa atin. Nang sa ganoon, gumanda po yung overall na kaalaman natin at habang nag-aaral tayo sa pagkakalamansi. Ngayon, itong video naman po na ito, sabi ko nga po kanina, ay gusto nating i-focus doon sa tanong na paano kami nag-transition doon sa pagiging empleyado going into full-time farmers. Ang akin pong hilig sa pagpa-farm, malamang nakuha ko sa aking ama. Nung naliliit kami, meron siyang farm sa May Calauan, Laguna. Nakita ko kung gaano siya kasaya doon sa pag-manage na nung maliit na farm namin. Doon naman po, meron doon nyog, meron doon saging, meron doon lansones. At bagamat hindi kami nakafocus doon, kami mga magkakapatid, nakita ko naman paano i-manage ng aking ama. Ngayon, on a personal level naman, parang sinasabi nga nasa dugo na later on, gusto kong ituloy yung legacy ng aking father. Not necessarily dun sa farm na yon, but yung sa sarili namin. Noong 2017, yun yung taon na nag-decide ko kami na magsimula. Empleyado ako noon and sadly yung kumpanya namin ay nagkaroon ng restructuring. Ibig sabihin, nag-iba sila ng direction. So, kailangan nila mag-lay off ng ilang mga tao o ng hindi lang ilan, medyo madami-dami kami at that time. Kasama na yung aking team. And ang kagandahan naman din noon, natutukan din naman kami, na inalagaan naman kami ng aming kumpanya paano makalipat ibang mga kumpanya. In fact, meron po akong job offer noon. Pero at the same time, kasi nga nung nag-aaral ako na paano ba magsimula, inoobserbahan ko yung ibang mga successful farmers. And meron akong mga tatlong bagay na nakita. Na nung 2017, nung na-layoff na kami, ay tinake namin advantage para magsimula ng isang legacy project. So ano yung tatlong bagay po na yon? Of course, unang-una na dyan yung kapital. Lahat naman siguro ng negosyo na kailangan sa panimula. So hindi natin kailangang habaan yung diskusyon sa pangangailangan na yon at this point. Discuss natin pa later on pagka nandun na tayo sa topic ng pagsimula at pag-develop ng isang farm. So, pinakamahalaga po na meron tayong nakahandang kapital. Ang pangalawang nakita ko sa mga successful agripreneurs ay yung oras. Yung oras na tinutok nila doon sa pagsisimula, pag-aaral, pag-aalaga ng kanilang farm, ng kanilang agri-venture. Hindi kasi po pwede na weekend farmer ka lang, hindi po pwedeng puro utos ka lang, hindi pwedeng tawag-tawag lang sa mga
farm workers, medyo hindi po pwedeng ganun eh. Kailangan talaga from the very start, nandun ka. Hindi lang para magmando, hindi lang para mag-observe, kundi para talaga maging leader ng iyong farm. Mag-aral kung anong mga dapat pag-aralan. Ano? And oras yung kailangan. No? Kaya naman, yun yung pangalawang pinaka mahalaga, at least meron. Ano? Ang pangatlo na I think most neglected na kailangan ay yung energy or yung lakas ng katawan. Kasi yun lang, mag-effort ka na magpunta sa farm mo araw-araw, kausapin ang mga tao, i-guide ang mga tao, mag-aral at the same time, mag-observe at the same time, hindi siya birong gawain. Hindi po pwedeng nakaupo ka lamang. So, kailangan mo mag-effort, no? And sometimes, syempre, pag kakaroon tayo ng edad, nababawasan yung energy level natin. Kaya nga, ang isa sa pinakamagandang tip siguro na masishare ko at this point is kung may pagkakataon na magsimula ng farm project is mag-start as early as you can. Hindi naman kailangan malaki agad eh. Basta kailangan lang magsimula. Para meron ka nung tatlong elemento na yun. No? Meron tayong kapital, no? Meron tayong oras, at meron tayong energy. Ngayon, pero hindi lamang yan, ano? Hindi lamang yan yung mga considerations namin. Yun yung mga panguna namin pag-aaral lamang. No? Ngayon, nung sabi ko nga na-lay off ako nung 2017, ang sabi ko sa asawa ko noon, start na natin, no? Legacy project yan, ano? Start mga 1-2 taon, masimulan natin, at least, andyan na siya, no? Meron na tayong nasimulan, no? So sa amin namin, sabi ko 2 years maximum. 6 years later, dito pa rin ako. Dito pa rin kami, no? So, ano yung nangyari? No? Bakit ganun? Bakit hindi na-cut? No? Well, malaking bagay yung naging pandemic, but more than that, siyempre yung naging resulta ng ating gawain, ating sinimulan. Ngayon, nung ang masishare ko naman sa ating lahat, sa pagsisimula nga ng isang farm, may mga katanungan na kailangan sagutin natin sa sarili natin. So, unang-una is, yan ba yung passion mo na gawin, na pang matagal na panahon? So, ano ba yung sinasabing passion? Hindi naman kailangan meron ka ng experience or handled experience. Kailangan lang, siya ba yung gustong-gusto mong gawin? Siya ba yung gustong-gusto mong pag-aralan? Siya ba yung gustong-gusto mong pag-ukulan ng panahon? Kailangan kasi yung passion. Why? Yung farming kasi is marami kang problemang mararanasan dadating sa'yo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. At yung level ng hirap ng problema, iba-iba. No? So, pahirap siya ng pahirap. No? Sabi nga sa kaibigan ko, shoutout kay Eneng San Juan. Sa una lang yan, mahirap. Susunod, mas mahirap na. Pero ang point lang doon is, kung hindi ka passionate about it at naka-experience ka ng ilang mga problema, baka bumigay ka na. No? So, kailangan talaga, ito yung kailangan papanindigan mo kasi passion mo yan. So, unang-una yon. Pangalawa is, gusto mo bang matuto? No? Gusto mo bang pag-aralan? Kasi kung in my case, wala naman talaga akong background. Wala kaming background. Pero dahil pinasok namin, kailangan naming matuto. Hindi pwedeng mag-depend ka lang dun sa mga makuha mo ng mga farm workers or mga consultants. Hindi po pwede din na mag-aral ka lang sa, in this case, YouTube. No? Kailangan talaga may hands-on experience ka. Kailangan na andyan ka. Willing ka bang gawin yon? No? So yun yung pangalawa. Ang pangatlo at tingin ko isa sa pinakamabigat na tanong na dapat sagutin is, handa ka bang hindi sumweldo buwan-buwan? Marami kasi na may mga worries na, teka muna, wala akong susweldohin. No? So yung stability
financial stability medyo mababago. So handa ka ba na mag-experience yon? So ang ginawa naman namin to answer yung pangatlo na handa ka ba na walang paycheck month on month, nag-create kami ng safety net. No? Ano ba yon? So ang standard na ginawa namin is at least meron kaming 36 months na savings. No? 36 months worth of our salary, no? Na savings. No? Para nga masustain namin yung mga taon na wala kaming sweldo. And yun namang pagpa-farm kasi, hindi naman yan pag tinanim mo ngayon, ibibigay na sa iyo ng profit bukas, di ba? Sometimes buwan or sometimes taon bago mo ma-achieve yon. Kaya dapat talaga may safety net tayo. In this case, the best safety net is magkaroon ka ng, as I've said, 36 months worth of your salary na nakatabi dyan. No? Just in case na hindi nga magbigay ng profit kaagad yung iyong agriventure. Again, itong pera na ito, itong sinasabi kong safety net, iba pa to sa mismong capital mo, sa gagamitin sa pagpa-farm. So, pag tinignan mo yung tatlong bagay na yun, ito ba yung passion mo, handa ka bang matuto, gugura ng oras, handa ka bang ma-stress sa problema, at handa ka bang hindi sumweldo, yun yung mga mapabigat na tanong na honestly kailangan mong sagutin. No? And sa amin naman, in our case, sabi ko nga kanina, na 2 years lang dapat ako dito, start and then babalik ako dun sa aking career. 6 years na, dito pa rin ako. No? So, siguro na paghandaan namin yung mga tanong na yon. At saka yung elemento of having capital, time, and energy na pagsama-sama namin yon. So, awa ng Diyos, narito pa rin kami at nakakapag-farm pa din, nakakapag-develop pa din ng farm. No? At na-share namin yung aming mga kaalaman. So, siguro, as we do some more videos, pag gawa namin ng iba mga videos, may i-share pa namin in detail. May-share ko pa in detail ano yung sinasabi ko ng mga elemento na ito. Kasama na ng mga mismong technical na mga information sa pag-aalaga ng kalamansi. No? So, at this point, yun muna yung aming video. Ang aming unang video, kami nagpapakilala sa inyo at nagpapasalamat na kami ay inyong sinuportahan dito sa aming unang video. So, kung nagustuhan po ninyo yung aming topic ngayon, paki-comment lang po dito sa aming channel at kung may mga tanong po kayo, aming po sasagutin. So, as I've said, hanggang dito na lamang po muna kami. Maraming salamat po. Sana po magkita tayo muli sa mga susunod natin mga videos. And sana po ay pagpalain tayong lahat ng pong may kapal.